Mr. Masayuki Ito, ang promoter ni John Real Casimero, ay may ibinigay na babala. Dapat ang resulta ng laban kay Saul Sanchez ay hindi matulad sa nangyari kay Yukinori Oguni na nagtapos ng tabla dahil sa accidental headbutt. Casimero, pinipressure na ngayon na dapat manalo ng impresibo kay Sanchez para posibleng makaharap itong si Naoya Inoue. Sanchez, bistalo na diskarte ni Casimero kaya dadaliin sa puntos. Sa mga balitang ito galing ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang reputasyon ni Casimero bilang sikat na boksingero ay parang bumababa na raw ayon yan sa Japanese media kaya hindi na siya naisasali sa kwentuhan ng kampo ni Inoue. Pero ayon sa mga Japanese media ay may malaking tsansa pa na muling umangat ang pangalan ni Casimero para mapansin ni Inoue. At isang paraan na nakikita nila ay walang iba kundi ang paparating na laban ni Casimero ngayong October 13 sa Yokohama, Japan. Kaya ayon sa Japanese media, ang mga nakahilera na makalaban ni Inoue sa Super Bantamweight Division ay sina Morjan Akhmadalib at si Sam Goodman. Kaya alam nila na si Casimero at ang promoter niya ay target na maging pangatlong assassin si Casimero na lalaban kay Inoue. Ayon pa nila na ibinunyag ni Inoue na lalaban siya sa Super Bantamweight hanggang sa katapusan ng susunod na taon. Kaya meron siyang 4 na mga laban na paparating. Ibinunyag ni Babarov na target niya ikasa ang Inoue kontra kay Junto Nakatani sa susunod na taon. Kaya nasabi nila na may isang laban pa si Inoue na wala siyang kalaban dahil 4 dapat ang mga laban niya. Akhmadalib, Goodman, Nakatani at may isa na lang. Kaya sinabi mismo ng Japanese reporter na kung sakaling maganda ang comeback ni Casimero kontra kay Sanchez na isang high-level na boksingero ay may magandang tsansa talaga si Casimero na kaagad maging potensyal na kalaban ni Inoue. At dito sinabi nila na si Casimero ay problem child na kung saan ang pamamaraan niya para magbenta ng laban ay matindi kung mag-trash talk at aapak sa ibabaw ng lona sa Yokohama Budokan. At ang nakataya talaga ay ang karera ni Casimero dahil dito nakasalalay sa resulta ng laban ang karera ni Casimero. Pero alam niyo naman mga kakwento ng angas ng Pinas, kapag pinipressure ay mas lalong ginaganahan yan. May matinding revelasyon naman ng promoter ni Casimero at sinabing binisita niya itong si Casimero sa Pilipinas para tingnan kung kamusta din ang timbang ni Casimero at batay sa kanyang nakita ay walang problema sa pagbabawas ng timbang ni Casimero. Pero para makakasiguro siya sa tamang pagbabawas ni Casimero ng kanyang timbang, may plano ang kanyang promoter na ipagpapatuloy ang training ni Casimero sa Japan. Kaya by mid-September ay pupunta na si Casimero sa Japan. Ayon pa sa promoter ni Casimero, si Casimero ay taglay ang great talent at talagang may potensyal. Kaya lang, ang training ni Casimero ay hindi consistent. Kaya parte sa kanyang plano ay i-check niya ang training ni Casimero sa Japan. Mga kakwento, ito ang matinding revelasyon ni Mr. Ito. Kinakailangan na hindi matulad ang laban kay Oguni ang paparating na laban ni Casimero. Dahil kung mangyari ito, mas lalong babagsak ang reputasyon o halaga ni Casimero. Kaya sa paparating na laban ay bawal talaga na si Casimero ay matalo.
Yan! 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 Vertex! Yan! 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 At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong RDS Yap, kay kakwentong Benny Comlat, kay kakwentong Mario Frederic Cabillon, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.